Kasi nag-umpisa ng lumamig doon sa may mainland China o kaya sa Tibet. Doon kasi nanggagaling yung hangin natin eh. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting. Babalik po sa Maynila si Miss Universe 2011 third runner-up Shamsi Supsup ngayong araw. Sa kanyang homecoming sa Jensen kahapon, mainit na naging pagsalubong sa Beauty Queen. Ang report mula kay Rita Reyes. Hindi lang pang third runner-up, kundi engrandeng pagsalubong na angkop daw sa isang Miss Universe ang sumalubong kay Shamsi Supsup paglapag pa lang sa General Santos City. Pero higit na napangiti ang dalaga nang makita ang kanyang ama. At nang ilibot na sakay ng motorcade sa Jensen, lalong di magkamayaw ang kanyang mga kababayan. Lahat sabik na makita ang kanyang beauty queen na kababayan. So maraming salamat po talaga. I mean, naramdaman ko po talagang mahal na mahal niyo ako at mahal na mahal ko rin po kayo. And I don't want to be compared to anyone. Basta lang, I'm just happy that you're all there. Lahat na nakikita ko, they were all smiling, they were jumping. And iba po yung happiness na nabigay niyo sa akin. Pagsapit ng hapon, tumulong si Shamsi sa barangay Katanggawan kung saan siya lumaki. Excited siyang hinintay ng kanyang pamilya at mga kababata. Oo, napakasimple niya talagang babae. Like typical na naka-loose jeans, naka-loose shirt, and then sneakers. Yun lang siya talaga, tahimik. Tapos pero alam na talaga namin may potential siya. Para sa unang balita, Rita Reyes reporting. Katarungan naman ang sigaw ng mga magulang ng sanggol na namatay matapos umanong mabitawan ng kumadrona sa Rodriguez, Rizal. Pansamantalang nakalaya ang suspect matapos makapagpiyansa. Narito ang report ni Cesar Apolinario. Biyayang ilang buwan ding inabangan ng mag-asawang Nico at Charity ang kanilang anak na si Angelita. Pero di man lang nila nayakap ang munting Angel na pinawian agad ng buhay. Kwento ng mag-asawa na bitawan daw ng kumadronang nagpaanak kay Charity, si Baby Angelita, sa Queen Sara Lying-in Clinic sa Rodriguez, Rizal noong isang linggo. Git ng ina, ramdam daw niyang buhay ang kanyang baby nang isilang ito. Pero nang papaluin na sana ang sanggol para sa pag-iyak nito, nabitawan umano ng kumadrona ang bata. Nabagok daw ang ulo nito sa lababo at binawian ng buhay. Ayon sa mag-asawa, wala raw suot na guwantes ang kumadrona ng paluin ng bata. Pero depensa ng midwife na si Lady Diane Bobadilla, patay na raw ang sanggol ng mailuwal. Marami na raw siyang naipaanak. Kaya sanay na raw siyang humawak ng sanggol. Naharap si Bobadilla sa reklamong reckless imprudence resulting in infanticide. Pero nakapagpiyansa na siya. Naihimlay na si Baby Angelita nitong Sabado. Pero ang kanyang ama't ina gusto pa rin papanagutin. Hindi lang ang kumadrona, kundi pati ang isang kasama nito at ang may-ari ng klinik. Napag-usapan po kahapon na abogado na daw po yung mahawak doon sa tatlo. Itutuloy pa rin po. Ngayon po, nilalakad na po nila yung mga papers. Pinuntahan ko ang Queen Sara Lying-in Clinic at napansin ko sa dingding nito ang sanitation permit nito na expired na noon pang December 31, 2010. Sabi ng bantay sa clinic, walang pwede magsalita sa ngayon dahil wala raw doon ang may-ari. Pero git nga, nag-apply na raw sila ng permit sa Rodriguez. Nang puntahan ko naman ang health office ng Rodriguez, sinabi nilang hindi pa binibigyan ng sanitation permit ang clinic dahil hindi pa ito accredited ng PhilHealth. Kasi meron na po tayong resolution ngayon na lahat po ng lying-in clinic kailangan maging PhilHealth accredited. For standardization naman po at para ma-regulate. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. Asa namang nasasangkot sa mga aksidente ang mga driver na limitado ang kaalaman tungkol sa mga traffic sign. Kaya naman inalam namin mismo mula sa mga jeep, bus at taxi driver kung sapat nga ba ang kanilang kaalaman sa mga karatulang nakikita nila sa daan. Narito ang unang balita special report. Responsibilidad ng bawat driver ang pagiging maalam sa kalsada, lalo na sa mga traffic signs na dapat kabisado nila. Kaya naman, ang tanong namin, Manong, alam niyo ho ba ang traffic sign na ito? No entry. No entry. No blowing of horn.
Magbusina po pag may tao. Hindi magbusina. 60 kilometers speed limit. No-loading ba yan? Nakalimutan ko na, sorry. Subukan naman natin ang galing ng mga taxi drivers. Bawal bumusina, ma'am. Bakit, ma'am? Hindi ko pa alam yan. Bawal pumasok, ma'am. Ayan, bawal magpan. Bawal tumakbo ng 60. Ano, U-turn. Bawal U-turn, ma'am. Bawal ulit yung ma'am. Ayan, hindi ko rin. Bawal yung dumaan, magpan. Bawal, ma'am, sa circle, ma'am. At panghuli, ang mga tsuper na mga naglalakihang bus. Ano naman kaya ang kanilang masasabi? Yung kalimutan ko na eh. Crossing. Hindi ko naman yan. Base sa resulta ng aming isinagawang pagtatanong, nangunguna sa listahan ng mga hindi nila alam ay ang sign na may merging traffic. Sunod naman ang give way o magbigay daan pagdating sa mga rotonda. Ayon kay Engineer Emilia Vor ng MMDA Traffic Engineering Center, ang mga driver na hindi nakakaalam ng traffic signs ay kadalasang nasasangkot sa mga aksidente at sakuna sa kalsada. Minsan kasi ang mga Pilipino, kahit alam nilang dapat sabihin, minsan binabaliwala. Maraming mga drivers na although mayroon silang lisensya mag-drive, pero siguro wala proper schooling Bawat traffic sign na nasa kalsada ay pupwesto raw sa anggulong makikita ng bawat motorista. Kaya naman, hindi katanggap-tanggap ang dahilan na hindi ito napapansin ng mga pasaway na driver. Kaya payo ni Engineer. Kailangan pa rin ng year bago magkaroon ng renewal, magkaroon muna ng proper rate training para maiwasan ang sakuna at maiwasan din ang pagbulbol ng traffic. Ayon sa datos mula sa Department of Public Works and Highways, human error ang dahilan ng 1,200 na aksidente sa kalsada noong Enero hanggang Marso nitong taon. Base naman sa pag-aaral ng DOTC, 85% ng mga aksidenteng ito ay kasalanan ng mga driver at 75% ng mga driver na ito ay mga pumapasada sa pampublikong sasakyan. Oras na humawak na ng manibela, lalo na ng mga pumapasada, mapa-jeep, bus o taxi driver man, tandaan na nakasalalay po sa inyo ang kaligtasan at buhay ng inyong mga pasahero. Ang mga traffic signs ay hindi inilagay sa kalsada upang mabaliwala lamang ng mga motorista. Sa ikatlong araw ng kanyang working visit sa Amerika, Pangulong Noynoy Aquino nakaharap na si US President Barack Obama. Nakasama rin doon ng Pangulo iba pang head of states. Para sa detalye, makakasap natin si Maris Umali na naroon ngayon sa New York. Maris? Igan, magkaharap na nga sina Pangulong Noynoy Aquino at US President Barack Obama sa ikatlong araw ng working visit ni Pangulong Aquino dito sa New York City. Naganap ito sa paglulunsad ng Open Government Partnership kaninang alas 2:30 na madaling araw, oras dyan sa Pilipinas. Magkatabi pa nga sina Pangulong Barack Obama at Pangulong Aquino na upuan. Ito yung main event na dinaluhan ni Pangulong Noynoy Aquino, kaya siya bumibisita rito sa Amerika sa ikalimang pagkakataon bilang Pangulo ng Pilipinas. Inisyatiba ito ng bansa para maging masagot ang pamamahala ng gobyerno tulad ng pagiging bukas o transparent ito, pagdudulog sa lawak ng kapangyarihan sa mga tao at paglaban sa korupsyon. Sa talumpati ni President Obama, sinabi niya information, Igan, kailangan ko ng ibaba muna dahil narito na si Pangulong Aquino sa Asia Society at kailangan namin tumahimik muna sa ngayon. Igan? Yes, maraming salamat. Babalikan natin si Maris Umali live po sa New York at kaugnay ng pagdalo doon ni Pangulong Noynoy Aquino. Sa iba pang balita, bubusisiin ng mga otoridad ang kuha ng CCTV ng SM Pampanga para malaman ang tunay na nangyari. Nagpasya na ang pamilya ng 13 anyos na tanggalin na sa life support ang kanilang mahal sa buhay. Brain dead naman ang 16 anyos na binatilyo. Mula pa rin sa Pampanga, may live report si Salima Refran. Salima? Tony, kapwa nasa critical na kondisyon pa rin ang 2 minor de edad na sangkot sa isang shooting incident sa loob ng isang mall dito sa San Fernando, Pampanga kahapon. Pero ang pamilya ng 13 anyos sa binatilyong sinasabing may dala umano ng baril, nagdesisyon ng tanggalin siya sa life support. Alas 10 ng gabi nang magdesisyon ng pamilya ng 13 anyos sa binatilyo na tanggalin na sa life support ang binatilyo. Ayon sa kanila, mahirap man ang desisyon. Ayaw na nilang mahirapan pa ang mahal sa buhay. Sapat na raw ang paghihirap na pinagdaanan nito.
Paghihimutok ng ama ng 13 anyos na lalaki, pinagsamantalahan daw ng 16 anyos na lalaki ang kabaitan ng kanyang anak. Pinaasa para sa ganun, makagawa ng hindi maganda yung anak ko. Laruan ng anak ko ang PSP, kukunin niya, pagkatapos ibibigay lang cellphone, kukunin niya sa kapitbahay, tapos ibibigay lang Ano yun? Ilang linggo na raw nilang napupunang maraming nawawalang gamit sa kanilang bahay. Ang relong ito, nahabol lang daw sa isang buy and sell store. Ang resibong ito, ebidensyang pinadadalhan ng kanilang anak ng mga gamit, ang 16 anyos. Ito nga po, katulad ng pinakita kong resibo sa inyo sa LBC, talagang pinadala po yung cellphone na yun sa... Tumanggi magpa-interview sa harap ng kamera ang ama ng 16 anyos. Pero sa pakikipag-usap namin sa kanya, pinabulaanan niya mga paratang ng ama ng 13 anyos. Wala daw silang nalalamang ginagawang masama ng kanyang anak. Nananatili pa rin nasa ICU ng Mother Teresa of Calcutta Hospital ang kanyang anak na brain dead na raw ayon sa mga doktor. Connie, binubusisi na ng pulisya ang CCTV ng mall upang malaman kung ano yung tunay na nangyari sa pamamaril. Sinisilip na rin nila ang mga account ng 2 lalaki sa Facebook kung saan umano sila nagkakilala. Yan ang unang balita mula dito sa Pampanga. Connie? Maraming salamat sa Lima Refran. Exclusive. Pagnanakaw ng motorsiklo sa Mandaluyong City, huli sa CCTV. American Idol Season 10 finalists, todo bigay sa unang gabi ng kanilang 2-night concert. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Noted experts from the Philippines and the Asia-Pacific region explore the importance of building a culture of integrity across the corporate landscape at the 18th National